Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Tracy, Tracy ng Nobyembre, November 13, 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:21 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa ay natatawa na lang po ako sa mga title po sa mga title ng mga binablog. Opo. Pero ay karapatan naman nila yan na maglagay ng title. Opo. Pero ang napansin ko po ay parang hindi ako sang-ayon sa title. Ang title kasi ay yung surrender or extradition. Yung po ang halos lahat yan po ang tinatalakay patungkol po dito kay Senator Bato de la Rosa. Dalawang option lang daw, surrender or extradition. Ay parang hindi po ako sang-ayon dyan. Yan po ang ipapaliwanag ko ngayon. Although na ngayon ay may magandang ngayon, yung balita na mainit na balita, yung kumukuha ng TRO si Bato de la Rosa sa Supreme Court para hindi siya hulihin o hindi siya dakpin. Yun po ang siguro bukas talakayin ko yan. Ang title ko po ngayon ay Bato de la Rosa, Surrender or Extradition. Para sa akin, surrender pa rin. Wala namang pagpilian po dyan Surrender pa rin ang tawag dyan. Kahit na ang pagdadaanan mo ay extradition, surrender pa rin yan. Kasi hahawakan ka rin ng pulis dyan At ilalagay ka doon sa dahig. Matagal nga lang. Matagal. Pero surrender pa rin yan. Ngayon, ay ito namang isang surrender ay siguro ito na yung huhulihin siya at isusurrender na agad o agaran. Yan po parang hindi po ugma. Hindi ugma. Kasi nga kailangan kung may pagpipilian ka, may ibang mangyayari. Ay ang mangyayari pa rin dyan surrender pa rin Parang walang ibig sabihin. Kasi nga, kahit na yung extradition, surrender pa rin yun Para sa akin, the proper word is surrender or die. Yun po ang pwedeng pagpilian. Surrender or die. Yan lang po, hindi ba? Ay kaso naman magagaling naman po talaga ang mga natin mga manunulat hindi ba? Kahit na pwede namang isulat Pero yun nga walang meaning o walang kasi ang sentence po dapat mayroon ding meaning para masabi natin na sentence yan. Opo. Ganun po yan Isa sa requirement ng sentence ay kailangan may meaning. Opo. Ay para sa akin, the proper word is surrender or die. Yan po Para kasi niloloko lang tayo ng media. Opo. Yun ang napansin ko naman parang kakaiba Surrender or extradition ganun din yun Magsusurrender din yan o ganun din ang pupuntahan yan. Kaya nga lang ay mahaba-haba siguro
yung proseso sa extradition. Yun, sinulat ko dyan, extradition sa bandang huli, surrender din po yan. Mahaba lang siguro ang proseso, pero surrender din po yan. Yan po ang sinulat ko dyan. Kaya parang hindi ugma, hindi ugma yung mga salita. Opo. Ulitin ko lang, siguro ay ang dapat na salita ay surrender or die. Yan po, Ngayon ay itataas ko lang po bahagya kasi kulang ang space. Yan. Luke 9:23. Ang surrender po kasi ay yan marami siguro meaning yan o depende yan sa sitwasyon Opo. Pero aywan ko lang kung paano ko ihahatid sa inyo yung mensahe. Pero yung isang surrender, para makuha po natin yung completely na wala ka ng pakialam, kay sira-sira. Yun po ang isang kuwan ng surrender po Kahit anong mangyari, kay sira-sira. Opo. Ngayon ay baka hindi nyo po maintindihan, ay sige, basahin ko lang muna itong Biblia, ha? Basahin ko lang. Kasi kung ako ang magkuhan ng surrender, dapat walang wala ng precondition. Opo. Yun kung gagamitin natin ang surrender. At ito nga, mahagip natin yan, Luke 9, chapter 9, verse 23, then he said to them all, si Jesus Christ po nagsasalita dito, at sinabihan niya yung mga disipulo niya, o yung mga nagtatanong sa kanya, pero most probably ay mga mananampalataya, na tinatanong paano sila susunod kay Kristo, o paano sila maging disciple ni Kristo, o paano silang siguro mapabilang doon sa mga tao na makakapunta sa kaharian ng Diyos. Yan po ang sitwasyon dyan. Ngayon, kaya parang surrender po ito Opo, surrender. Ayan po, siguro nakakakuha po kayo ng idea, Okay. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, sa iba kasi ang nakasulat ay, if anyone desires to be my disciples. Ayan po, Okay. Let him deny himself. Ayan nga, deny himself Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ito po ay talagang complete surrender ito. Kasi nga, i-deny mo na yung sarili mo Hindi ba? Wala ka ng paki. Hindi ba? Kung may karapatan ka, ay wala na yun. Isinusubmit mo na nga I surrender all. Yun ang kinakanta namin I surrender all. Ngayon, ulitin natin. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself. Paano yun? Hindi ba? I-deny mo yung sarili mo. Ay, opo, totoo po yan. Kasi ang tao, sakim. Yan po ang parati kong sinasabi dito. Ang tao gusto sa kanya lahat mapunta. Kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, hindi ba? Yan po the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life.
yan po ang nasa tao. I-deny mo lahat na yan. If you want to be the disciple of Jesus. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Di ba? Kaya kung surrender ang ang pag-usapan natin, ay surrender all yan dapat. Wala nang conditions, wala na yung precautions. Yun po surrender. Kaya nga, surrender or die nga ang dapat Ngayon, kung manlalabang ka, patay ka. O kaya, patay yung huhuli. Ay kung marami yung huhuli, at kung sila, yung naka-bulletproof, hindi ba, ay malamang ikaw ang mamatay. Hindi ba? Ganun po yan. Kaya nga, ang sinasabi ko kanina, parang hindi ugma yung mga salita surrender or extradition pero okay, hayaan na lang natin yan okay. Basta naisabi ko na ang surrender ay complete yan. Complete na, wala ka nang pakialam sa karapatan mo. Wala na. Surrender nga At aywan ko lang kung isinasaalang-alang mo na lang yung buhay mo. Kaya nga, surrender or die po Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 9. Aywan ko kung baka nang umpisa pa sa 4. Ito po, dinidescribe ni Paul ang nangyari kay Jesus Christ. Dinidescribe niya. At dito, complete surrender to the Father, to the will of the Father. Yun po kung gagamitin natin ang absolute, na ba yung surrender na yan? Hindi ba? Ay kasi kung minsan nagagamit po natin yan na yung parang sa iba. Okay. Ay ito po, ang nilalakad ko po dito ay yung Biblia yung para may example po tayo Ulitin ko si Paul ang sumulat nito at dinidescribe niya ba yung ginawa ni Jesus Christ, ni Kristo nga doon sa pagsunod niya sa Father, complete surrender sa will ng Father, o doon sa napag-usapan nila ng Father. Opo. O kung sabihin natin, pwede rin ng Diyos. Kung i-consider natin na si Jesus Christ ay tao o totoong tao. Ay totoong tao nga yun Nagkatawang tao nga Hindi ba? Usapan niya ng isang tao at saka Diyos, o usapan ng anak at saka yung ama. Huwag niyong pagbaliktarin po ang ama at saka Diyos. Pag ginamit natin ang Diyos, si Jesus Christ tao yan. Pag sinabi niya na ang Diyos, kinoconsider niya ang sarili niya na tao. Opo. O nagkatawang tao siya. Pero pag sinabi niya na ama ko, sabi niya ay kinoconsider niya na siya ay anak at lahat ng katangian ng Diyos nasa kanya. Ayan po para maliwanag po tayo. Ngayon, Philippians chapter 2 verse 5 at saka 9, Let this mind be on you, which was also in Christ Jesus. Itong ilagay nyo ito sa kaisipan nyo, sabi ni Paul, na itong kaisipan na ito ay na kay Jesus din ito, sabi niya. Let this mind be in you, doon sa ating kaisipan. Ilalagay natin. Ano ba yun? Who? Sino yun? Si Jesus Christ po. Who? Being in the form of God. Ayan po. Nung simula, siya ay nasa forma ng Diyos. Siya ay nasa kalagayan ng Diyos. Ayan po. Nung una. Hindi ba? Nung una. Who is in the form of God. Sa iba kasi, in the very form of God. Siya ay nasa katayuan na pagka-Diyos.
Yan po, no? Did not consider it robbery to be equal with God. Dati hindi ko maintindihan ito. Ang hirap intindihin. Did not consider it robbery to be equal with God. Sa iba kasi, ang pagkasulat yan ay iba. Opo. Dito, pero mas gusto ko ito kasi ito King James Version, New King James Version. Did not consider it a robbery to be equal with God. Ayan po but made himself of no reputation. Ayan po. Inalis niya lahat, hindi ba? No reputation, hindi ba? Pero ang mga tao ngayon, yung mga tao ngayon, natatawa na nga lang ako nagdidemanda dahil daw siniraan ang kanyang reputasyon. Hindi ba? Puro ganyan po ang mga tao ngayon. Nakalimutan ko lang yung sasabihin ko ngayon na parang si Marcolita, sabi niya sinisiraan daw ang kanyang reputasyon. Yun ang kwan niya ayawan ko pero mga kampo nila kwan yan. Nilabanan ko yan. Sa kwan yan, mayroon akong vlog dito at ang kinuha ko ito, Jesus Christ, although in the very form of God in the beginning, did not consider it a robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Siya na mismo, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ay ano ang reputation nga? Wala nga reputation Pero ang mga tao, gusto-gusto, pinaglalaban nila ang kanilang reputasyon. Ay ang reputasyon po ng tao sa paningin ng Diyos, ligaw. Ligaw po At palagay ko naman kinakanta yan sa simbahan o kahit anong relihiyon. Sinasabi, ligaw ang tao. Hindi ba? O anong reputasyon mo ngayon? Hindi ba? Ligaw Naligaw o kaya hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Makasalanan nga o alipin ng kasalanan. Ang sabi ni Jesus Christ, alipin ng kasalanan ang tao O anong reputasyon mo dyan? Hindi ba? Sinasabi ko lang po ang totoo. He make himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of a man, and being found in the appearance of a man, he humbled himself and became obedient to the point of death. Ayan po. Ikinuwento yan ni Paul. At labanan nyo po yan kung kaya nyo. O gumawa kayo ng pananalita na kahawig dyan. Hindi kayo makagawa ng ganitong pananalita. He made himself of no reputation, taking the form of a bondservant. Alipin nga taking the form of a bondservant. Alipin po ang tao. Yun ang sinasabi dito. Siya ay nasumpungan o natagpuan sa anyo ng isang alipin. Hindi ba? Alipin ng alin? Alipin ng kasalanan. Kasi naging tao siya and then, and coming in the likeness of a man, natagpuan siya. Hindi ba? Tao siya Hindi ba? At yan ang nilalaban ng mga iglesia ni Kristo. Totoong tao daw si Kristo. Ay oo nga, nakasulat nga yan nagkatawang tao. Ay bakit hindi nyo sabihin na nagkatawang tao? Kung nagkatawang tao, may pinanggalingan. Siya is in the very form of God. Ay pero nga ang tinatalakay ko dito, yung complete surrender. Hindi ba? He humbled himself and became obedient. Ayan po, hindi ba? Sumunod sa kanyang ama until the point of death. Na yung death na yan, yung ipapako sa sa krus, ay napakagrabe po yan. Even the death of the cross, on the cross, of the cross, Therefore, ito po ang kanya, ito po ang
ang reward sa kanya ng Panginoon. Therefore, God has highly exalted him and given him the name which is above every name. Ayan po. Nung napagtagumpayan niya yan, hindi ba? Sumunod siya Complete surrender nga Oh. Hindi ba? Oh. Kung titingnan natin ayan nga, until the death in the cross Hindi ba? Siya na walang kasalanan, hindi ba? Hindi ba? Inako niya ang mga kasalanan ng tao. Hindi ba? At kung sino man sa kanya ay manampalataya, kasi inako na niya ay maliligtas. Kung mananampalataya ka. Kung ayaw mo, bahala ka. Bahala ka kung ayaw mo. At hindi ka kasama dun sa ililigtas niya. At ito pa, ulit-ulit po ako dito kasi nagkakamali ang iba Hindi ka mananampalataya tapos gusto mo maligtas. Unfair po yan, hindi ba? Wala siyang magagawa kung ayaw mong makinig, kung ayaw mong manampalataya. At paano ka naman manampalataya kung hindi mo naman narinig, hindi ba? Nasa Biblia po yan. Faith comes by hearing and hearing and hearing of the Word of God. Ayan po. Kaya ako po ay pinamamanhig ko po sa inyo na nagpapasalamat ako kasi nga mayroong ganito na surrender or extradition. Ay parang baliwala sa akin yan. Dapat surrender or die. Ayan po. Hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po at minsan pabasahin ko para let this mind be on you which was also in Jesus Christ, who being in the form of God did not consider it a robbery. Hindi niya inaari na hindi niya iisipin na yun ay robbery kung kiniklaim niya na siya ay equal with God. Yan po ang ibig sabihin niya, did not consider it a robbery. Hindi robbery yun na kung sabihin ba niya na equal ako ng God. Hindi. Pero hindi niya nga sasabihin niya kasi nga banal po ang Diyos Banal. Hindi pwedeng magmalaki ang Diyos o magmayabang o kahit na totoo yun na equal siya ng Diyos ay hindi niya sasabihin kailanman hindi. Ang tao pwede. Kahit hindi mo bahay yan, bahay ng magulang mo yan, bahay ko yan. Pwede Kasi nga kurap ang tao. Pero ang Diyos hindi pwede. Kasi marami po nagtatanong, bakit hindi niya sinabi na siya ay Diyos? Paano niyang sasabihin yan? Pero sa gawa, gagawin niya yan. O sa mga aksyon niya. O sa mga aral niya. Pero hindi niya tahasang sasabihin, ako ang Diyos, hindi. O equal ako ng Diyos. Pero nga, dito, kahit na i-consider niya, hindi robbery yan. Alam niya yan, hindi robbery. Okay? Sige po, at hanggang dito na lang po, binigyan ko lang po ng ilinaw yon kasi nga ay kuan po ang daming hindi nakakaalam nito yung He did not consider it a robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Ayan po, hindi ba? Puro reputasyon ang nilalaban ng mga tao Si Marcolita daw, sinisira daw ang kanyang reputasyon Ay ano bang reputasyon ng tao? Hindi ba? Wala naman hindi ba? Sige po at dalayan ko po sa Panginoon bago ko mag-umpisa ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.